So, kakahati lang natin ni Mrs. Na-drop na natin sa workplace niya. It's around 7 a.m. right now. Pasok ko is around 7:30 kasi nag-change ng rotation. Starting today. Before, it was around 8 a.m. So, I have to wait for an hour bago mag-start yung shift ko. But the thing is, dahil sa bagong rotation, 30 minutes na lang. Hindi na ako umuwi kasi ng bahay pag hatid ko sa kanya kasi her shift starts at 7 a.m. Hindi na ako umuwi. It's because papunta sa bahay, it's around 12 minutes, pabalik 12 minutes. So kumbaga, back and forth after ko paghatid sa kanya, ubos na yung oras ko sa biyahe, aksaya pa sa gas. Whereas, I can just like stay here, eat my breakfast, parang ganun. So at least, hindi na ako pabalik-balik. And at the same time, makakakuha ako ng parang me time, makarecord na din ako ng mga videos if ever I wanted to. So anyways, for today, if you guys don't know, ang work namin is malapit lang. Magkalapit actually. So this is her workplace. Yung workplace ko andito. This is the hospital in this area. So dyan lang ako dumadaan. Papunta sa workplace ko. Shortcut lang. And dito na ako nagpa-park sa company namin. It's because I work here as a casual. And my wife work here as a temp line. Meron siyang temporary line for like, I believe it's a 0.6 line. So she registered as well the car under her name. So kaya parang comfortable lang din ako na mag-park dito. Because me, I registered myself as well, pero as a casual. Pero gamit ang car na to. And si Jasmine, na-register na din. So parang nagdoble ba? Nagdoble na. And it's closer sa parking namin dito sa hospital. Kasi yung hospital, yung parking, lalo na pagbago ka doon sa kabila. Ang layo. So tapos magbabas papunta dito. So if you guys don't know, my wife is a nurse. Me, I'm working as a scheduler right now, and I just recently passed my NCLEX board exam. So, RN na din ako. But, unfortunately, hindi ako makaka-RN actually dito sa Canada. Yun din pala ang gusto kong i-share sa inyo. That's why I'm talking in Tagalog right now. If you guys don't know, me and my wife are Bisaya. My wife is from Bohol. Me, I'm from Negros Occidental. So, I know how to speak Tagalog. I know how to speak Bisaya. I know how to speak Ilonggo. My wife, I believe, she kinda understand Ilonggo, but she doesn't know how to speak. But me, I was able to speak Ilonggo is because doon ako nag-aral before sa Central Philippine Adventist College sa Murcia, like close to Bacolod City. And our route also as Gonzagas, we're from Guimaras or from Bago. That's what I remember sa sinabi ni Erpat sa akin. So yeah, na-mention ko kanina, di ba, na pumasa ako ng NCLEX, kakapasa ko lang actually this May. I failed the test, guys, 4 times. And I just recently passed my NCLEX. That's why si Mrs. naka-start na as an RN dito kasi nagbukas yung RN program ng Alberta before. I think like 2 years ago na NCLEX exam lang. So pwede ka na makaregister ng license mo. So what I've said earlier, ako hindi na. Kasi na-close na yun na program na yun. Ngayon, kailangan na ng 1,200 hours, I believe, more or less, bago ka makaregister sa license mo. Kumbaga, hindi na siya katulad before na exam lang or license, like NCLEX certificate lang na pumasa ka, goods na. Pero ngayon, hindi na pwede. Kailangan na ng 1,200 hours. So kung isipin mo, paano ako makakuha ng 1,200 hours kung wala akong license, di ba? But what ang magagawa? Ganyan yung rules nila. And I believe the reason why it happened, it's because nagka-issue kasi before nung sudden influx ng international nurses. So although we are citizen na dito sa Canada, but our education is considered as international nurses, it's because kinuha namin ito. I graduated in Philippines, same as my wife. Kung dito lang ako nag-aral ng nursing ko, there's a high chance na makapasok ako dito. It's okay. Ang best option namin for now, our next step is US. Alis lang ako, maglalakad tayo papunta sa workplace para if ever, malapit na tayo. Let's go! Natin. So dito ako dumadaan, guys. There you go. Shortcut. Pwede naman ako maglakad dun sa front. But dito kasi diretso na sa kung saan yung area namin. Makikita mo dyan ang Calgary Reservoir. So dito ako dumadaan. Shortcut papunta sa hospital. So anyways, na-mention ko kanina, di ba, na pumasa ako ng NCLEX. Next step namin is US na lang talaga. That's the best option kasi ako, hindi na ako pwede. And Jasmine, my wife,
is also interested to work in the US. Ang nakaganda kasi, sa US kasi, automatic full-time na. But dito, sa Canada, dahil sa healthcare system is different, we have to be a casual, mag-aantay ng mga position, kung kailan mag-open, tapos apply. And the thing is, hindi siya assured, kasi marami din kayo mag-apply. So, kumbaga yung supply and demand ba? Marami yung supply, but kulang yung demand. It's because iba yung healthcare system dito compared sa US. Kasi sa US, usually mga privatized na yung mga hospitals, di ba? But here in Canada, it's kind of like centralized. Yun actually yung sinabi ng patient ko before when I was working in home care. Kasi medyo nagtaka din ako eh. Kasi maraming mga tao nagre-react and why you have to move to US na pwede naman dito, parang ganun. Kasi short staff yung mga healthcare dito eh. But the thing is, yun nga, the reason bakit ganun is because ang healthcare system ng Canada is different. Kahit short staff dito, but the thing is, hindi agad-agad makakagalaw yung mga hospitals or whatever para maka-hire. Because, kontrolado, centralized ng government. So, whereas kung mag-US kami, diretso na. So far, yun yung parang best na explanation na nakuha ko about what's happening right now sa healthcare dito sa Canada. So other international nurses like Filipinos, ang ginagawa nila, pumupunta sila sa border. Like for example, dito sa Alberta, ang border is Montana. So doon sila kumukuha ng hours, nagwo-work sila doon. And then probably they're gonna go back here kung hindi na magustuhan doon. At least may hours na sila. So yun din yung mangyayari sa amin. Pa-process pa namin actually yung English exam and then visa screen. So, naputol yung sinasabi ko kanina guys kasi nakita ko yung parang supervisor namin or something. So, nag-usap-usap kami saglit kasi it's the first day nga ng rotation change sa scheduler, sa scheduling department. So, mabibusy daw siya for this week because of the transition phase. So ako, I bring my own keyboard. Here you go. Bring my own keyboard and mouse kasi medyo madumi talaga yung mga desk. Kasi public use, maraming gumagamit. Kalabas din tayo guys, break time. Ewan ko kung saan ako kanina sa sinasabi ko. Let's see mamaya kung ano. Pero for now, maglakad-lakad muna tayo. Kumain na ako actually sa desk pa lang. Para hindi maka-subtract yung break time ko sa while magkumakain, parang ganun, para makuha ko yung whole 1 hour break ko. Alright, lakad muna tayo. Ganda ng weather. Diyan ang work ko. Let's go. Ito yung view natin. Yeah. So, malapit kami sa Calgary Reservoir, yung workplace namin. So, we had a chance na maglakad-lakad dito in case if it's break time or wala kang gagawin. So, may barko dun sa Heritage Park. Yun yung boat. So, yeah. Anyways, alam mo ko kung saan na tayo kanina, guys. Hindi ko na alam kung saan ako huminto actually. So kanina, I think I was differentiating between a Canadian citizen na pag-apply compare sa pag-apply natin as a Filipino citizen dyan sa Philippines. So I think earlier I was talking about that one. So kumbaga kami, since we're Filipino-Canadian na, we can apply from here. Ang difference is that pwede kaming makapunta ng US right away after ma-approve yung TN visa namin. So, ibang visa ang gagamitin namin as a temporary worker. And then, from there, pag nakarating na kami ng US, doon na lang kami mag-a-apply ng green card after siguro a month or a year. Parang ganon. Compare kung
from Philippines, kailangan antayin mo muna yung EB3 visa bago ka makaalis towards US, di ba? So, ang iba nag-aantay like 2-3 years or more. Depende kasi usually nagre-recession yung US. So, kung hindi darating yung EB3 visa, hindi din sila makaalis. That's the difference. But, the good thing about it though, pag na-receive mo din yung EB3 visa, automatic, green card holder ka na. Pagdating mo sa US, green card holder ka na. Yun lang din na yung nakaganda. Yung difference lang is the waiting time. Kumbaga kami makakapunta agad, but hindi kami green card agad. Whereas kung Philippines, hindi agad makakapunta, pero pagdating naman nila doon, if ever ma-approve yung EB3 visa, green card holder agad sila. So yeah, so far that's the difference. Punta tayo siguro sa other side, kasi palagi nila akong pupunta doon sa may golf course eh. Minsan lang ako nakakapunta din dito. Usually bumababa ako towards there, libot papunta sa golf course. But today we're gonna use this path here. Punta dun sa parang mga staff there para makakita tayo ng view ng highway. Yun nga lang, maingay. Pero meron naman akong mic, so hopefully maririnig nyo pa rin ako. Let's go. So ito yung highway. Diyan yung Calgary Reservoir. Yeah. Nasa taas tayo, di ba? So far, nakaganda lang pala talaga dito sa Canada, guys. Kasi hindi katulad sa atin na 2 lanes lang. Dito, tagpo 4 lanes. 4 lanes papunta doon, 4 lanes papunta dito. So, yun nga lang, mabibilis yung mga pagtakbo. But it's, kumbaga wider yung daraanan mo. Di ka mamamroblema mag-overtake or something like that. Katulad sa atin, kasi pag mag-overtake ka sa atin, kailangan mo tingnan kung may mga opposite traffic, kasi kung hindi, salpukan talaga, di ba? So yeah. Woo. So medyo malayo-layo na yung lakad natin, guys. Ano yung hospital? Doon ako usually sa kabila. Right now, ito yung view natin. Meron din palang papunta dito, actually. Yun doon is bridge siya, actually. Tapos golf course din the other side. But dito, hindi ko pa napuntahan to, actually. Yun nga lang, ang init. Let's check muna kung anong maganda dito. Kasi goal ko talaga, gusto kong i-bike dito yung reservoir. Kasi kakabili ko lang ng bike, actually. Goal ko na ma-bike to. Kasi it's around 20 kilometers to, sabi nila. Kung uubusin ko talaga yung whole loop. So let's see, baka makapag-vlog din someday. At saka kung ma-bike ko din, actually. Kasi kasi ang iniisip ko, kung mag-park ako somewhere, tapos mag-bike ako 20 kilometers, para pag hindi ko kaya around 10 kilometers, hindi na ako makakabalik sa car. Pero kailangan talaga kakayanin, di ba? So far, ito yung view, guys. Ang ganda pala dito. Look, yun yung highway kanina. Ding! Tapos may bench. Oh, ha? Kung may girlfriend, boyfriend kayo, magandang spot to dito mag-date-date. Kaso nga lang, walang shade. Masyadong mainit. Ano kaya dito sa baba? Meron ding trail, actually. Warning, whirling disease. What's that? Whirling disease? The disease can be spread through the movement of fish, water, and sediments. Debris from equipment and aquatic gear with clean water. Oh, whirling disease pala yun. Pag So, hindi ko alam actually, kasi dun sa baba, may gate na. So, I think it's locked. So, punta tayo dun sa my bridge para mapakita ko sa inyo actually kung ano maganda dun, anong itsura. Let's go. You know what? Next time na lang siguro, guys, yung bridge na yun. Kasi baba pa ako, lilibot pa ako papunta doon, and it's around 1:22 na. And 1 hour lang yung break ko, umalis ako mga 12:05. So baka kulangin ako, lalakad pa pabalik sa work. So yeah, anyways, yung pinag-usapan natin kanina, it's about the NCLEX, diba? What's next? So ang next na gagawin is English exam, visa screen para maka-apply for TN visa. Then after that one, hopefully makaalis agad after ma-approve yung visa. But
Kasi yung pag ano ng visa screen, yun yung medyo mahirap ata, I think. Yun yung sabi nila. Kasi yung medyo mabagal, depende sa school nyo, sa registrar or something like that. But hopefully, meron naman akong mga kakilala sa school na hopefully makatulong sa akin sa pag-process ng mga papers. And dapat, I think valid yung mga PRC, something ninyo. Then, kasi i-confirm din yan ng Board of Nursing kung saan kayo nag-register for NCLEX. So, siguro process namin from New York. Tapos, i-endorse na lang namin kung saan state namin gustong lumipat. Kasi so far, ang target namin is Washington State. Kasi malapit sa Vancouver. Doon kami nagstay for like how many years sa Vancouver. Throughout our stay sa Canada, parang doon talaga. Kasi si Mrs. doon talaga, yung family niya doon. And most of my close friends are andun din sa Vancouver. So if ever Washington State yung napili namin, para in case may mga camping events or may mga celebrations, makakapunta kami kaagad sa Vancouver. Makakross lang naman kami ng border dahil yun nga, Canadian citizen na, passport na lang kailangan sa border, tapos that's it. Yeah? So, pabalik muna tayo and let's see. Pagbalik, bili tayo ng iced coffee and then antay ng oras. Probably darating ako doon mga 1:40 or something or 1:50, tapos punta sa canteen and then bili ng iced coffee. Let's go. Ang init. Dumating tayo 1:38. Let's go. 1:40 yung expected natin kanina. Kuha na tayo ng iced coffee. Time na para bumalik sa ating upuan. Let's go. So guys, we finally made it. Natapos talaga yung first day ng rotation. Grabe. Medyo na busy talaga ako last minute. Ang daming gagawin. Oh my God, sakit ang kamay ko. Pinigilan ko rin yung ego para matapos lang. Kasi it's first day, kaya maraming gagawin. First day, parang transition phase. So starting tomorrow, I think it will be better. It's just today. And anyways, we're going home. Naantay na ako ni Mrs. Diyan siya. So maaga kasi siyang natatapos. So naantay niya din ako. So pag ihatid ko din siya na maaga, ako din mag-aantay sa work ko sa shift. Anyways, let's go home. Hallelujah, mandayon. Ito na kami sa daan namin, sa shortcut. Let's go. Nagyatagan mo ko niya nga para guro na nimo. Tanaw ka ni Marco. Sorry. Hawak ko ang beat. May nagbigay na sa amin ng tea, guys. So if you're from Canada, trending ngayon sa mga Filipinos yung tea ni Marco at ni Lara Kigaman, mga Pinoy content creators. Hawak ko ang beat. Pero na-comment ato sa gumawa ng video. Sabi niya ang tea daw lasang munggo. Haters sa mukha sa Pinoy. Pag Pinoy talaga, daming haters. Alright, let's go. Testing siya sa sawa ko ang beat, guys. Baka wag 6 na balik ang hindog program. Let's go. Naglili na ang baby boy. Ay. Luoy kayo. Ha? Kumatay mo ng kuan? May tomatoes. Kamatis? Having to do that. Wow! Hala, nagpapalit na po kayo, Mumay? Yeah, get it? It's a good do that because I pay for it.
Oh, you pay for it? Yeah. Yeah, look. Ikaw din nagpay, ana? Look, it was in. Wala ka nice, ana. Look, Uy. look. Wow! Wow, mudagan din ang road. Yeah, I mean, I'm black out. Oh, kanos. Are you happy? Yeah. Did you say thank you ni Mumay? Thank you. Hala, wala ni ka thank you gaino. Nag-snap ka? Nag-nap? Yeah. Pagurang mata. Good.